Magandang hapon mga ka-update. Ngayon po, mag-update tayo sa pangyayari kay Senador Amy Marcos at kay Vice Sara Duterte. Welcome to Romis Update Channel. Mamaya meron tayong panonooring video. Masyadong masalimuot yung pangyayaring ito kay Senador Amy Marcos, kung bakit nagagawa niya na ipagkanulo yung kanyang sariling kapatid. Marami yung nag-iisip na talagang nasa katotohanan daw si Senador Amy Marcos. Sinasabi niya raw yung katotohanan. Pero nakikita natin parang mayroong malaking issue, sapagkat yung kinakalaban niya na ngayon ay yung Aranita at Romualdez. Pero si Irene po ay Aranita. Si Irene, kapatid din ni Senadora Amy. So yung kinakalaban niya ngayon ay halos buong pamilya niya na. Pati nanay niya, kasi Romualdez, at kapatid niya. Lahat na ay kinakalaban niya. Maring sabihin o sinasabi ng iba, dahil daw ito ay pagtanaw lamang ng utang na loob, kasi yung kanilang tatay ay sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte napalibing. Pero meron din pong malaking bahagi dyan yung Senado, na kung bakit napayagan na ipalibing ang mga labi ng dating President na si Ferdinand Edralin Marcos. Panurin muna natin yung video mga ka-update. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang tama. Inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. So yan, dito sa video ito makita natin yung pagsasalita ni Senadora Amy Marcos. But yung nakakagulat dyan yung yung bang may dikta, yung parang nanggigigil si Vice Sara na hindi siya conforme doon sa pagsasalita ni Senadora Amy. Kaya makikita natin na kinukumpasan niya. Makita natin na yung gigil ni Vice Sara na bakit parang mali, bakit parang yung sa kanyang kilos hindi ganyan yung sinabi namin na sasabihin mo, no? Parang inuutusan niya na gawin mo. Dapat kung ano yung sinabi sa iyo, yun yung gawin mo, no? Doon sa kilos ng kanyang kamay, sa aura ng kanyang mukha, makita natin mga ka-update na ganun po yung nangyari. At mismo nga sa kanyang bibig, sinabi niya na parang naka-hostage si Senador Amy Marcos. Hindi natin nga alam, baka mayroong naka-hostage o kaya ay banta. Hindi natin alam, no? Bakit ganun yung pangyayari, pero lumabas na yan sa bunganga ni Vice Sara. At sinabi niya na sa kanya lang pakakawalan si Senador Amy Marcos kapag nakauwi na si dating Pangulong
Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Meron talagang palaisipan, no, na hindi pala forever, merong hangganan yung pagiging close ni Vice Sara at ni Senador Amy Marcos. So, ayan nga, makita natin na mayroong something nakakaawa kung ating iisipin yung kalagayan ni Senadora Amy Marcos, dahil hindi lang parang naka-hostage kundi talagang naka-hostage na siya kung ating titignan, kasi magsasalita siya ayon sa gusto ni Vice Sara para lang sabihin yung mga nais nilang ipasabi kay Senador Amy Marcos. So sa hindi po nakagusto ng ating vlog na to, humingi ako ng pasensya at tayo po ay nagbigay lamang ng ating opinion ayon sa ating nakita. Sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, pa-like na lang po sa mismong video, pa-share na din po kung gusto ninyo at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.